Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay pinagpala tayo ngayong umaga sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na pinagkaloob po sa atin ng Diyos upang tayo magkasama-samang makapag-aral ng salita ng Diyos at makasamba sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang ating pong devotion ngayong pong umaga ay magmumula po sa lugar po ng Tigwi, Door of Faith Church, Marinduque, sa pamamahala po ng ating District Supervisor, Ma'am Rebecca Quijada. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. At bago po sa salita ng Diyos, tayo po ay sama-samang sumamba sa ating Panginoon na tunay na bawat umaga ang Diyos ay nariyaan at laging tapat sa bawat isa. The steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah. Hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon. Ang inyong kadakilaan, Panginoon, ay patuloy na sumasagana. Ang inyong biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat po kami ngayong umaga na muli ay mayroon kaming hininga upang patuloy na makapaglingkod po pa rin sa inyo. At sa umagang ito, kami po ay laging nagnanais sa aming mga puso na lagi kayong maparangalan, malwalhati sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Dalangin po namin, o Banal na Espiritu, na sa pamamagitan po ng inyong salita ay patuloy na mahayag ang inyong kabutihan at kadakilaan, magbigay kalakasan at hamon sa pagpapatuloy ang inyong mga salita, Panginoon. At ito'y maging ilawan, Panginoon, at patuloy na maging guide sa amin upang kami makalakad sa inyong kalooban. Pagsama, Panginoon, ng inyong kapangyarihan ay sumagana, kasama ng nasa iba't ibang lugar na aming mga kapatid upang magkaisa na laging mapapurihan, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan at mapag-aralan ng inyong salita. Purihin kayo aming Ama, sa inyo po ang pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay tunay na mabuti, tapat magpakailanman. Lagi po siyang kasama natin sa bawat oras ng ating buhay. Salamat po sa Diyos. Siya po ay dakilang Diyos na naghirang sa bawat isa. At tayo po ay nakapananatili sa biyaya ng Panginoon at tunay na tanging sa Kanya lamang. Ang papag-aralan po natin sa salita ng Diyos ngayong umaga na ating pong pagsasamahan upang patuloy po nating mapagnilay ang salita ng Panginoon. Mula po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 1 hanggang 4. Sa Aklat po ng James, chapter 1, verse 1 hanggang 4. At pinamagitan po natin itong testing of faith. Okay, basahin po natin ang salita ng Panginoon, Santiago chapter 1, verse 1. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay, salamat sa Panginoon. Katulad ng nabanggit po sa verse 1 na isa sa maganda nating matandaan bilang mga anak ng Diyos, hindi po pangkaraniwan o hindi lamang basta ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Tayo po'y hinirang ng Panginoon at pinili pa ng Panginoon. At isang mabuting bagay po yon, isang napakalaking pagpapala sa atin na sa dinabindami po ng tao sa ibabaw ng mundo ay tayo'y hinirang ng Panginoon. Pinili niya para maging Kanya at para lamang po talaga para sa Kanya. Kaya dito po ay hindi po natin na maiikaila na tayo bilang mga anak ng Diyos at pinili ng Panginoon ay hindi lang nalagay o natayo sa isang lugar, kundi sa pamamaraan ng Panginoon at sa Kanyang kalooban, lahat ng mga kapatid ay niloob ng Diyos na makarating o niloob ng Panginoon na mapasa ibang lugar pa. Katulad po nating mga Kristiyano, yung mga naging anak ng Diyos at pinili ng Panginoon para maging lingkod niya ay hindi lang nanatili sa isang lugar. Halimbawa dito po sa ating bansang Pilipinas, hindi lamang pandito, kundi tayo po ay nakipamayan sa iba't ibang bansa. Katulad ng ating mga kapatid na niloob ng Panginoon na nasa iba't ibang bansa. Pero isang malaking bagay po sa atin na hindi lang tayo basta dinala ng Panginoon at niloob ng Diyos na makarating sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, kundi tayo po ay pinili ng Panginoon upang maging lingkod ng Panginoon. At bilang mga lingkod po ba ng Panginoon, ano ang pangunahing trabaho po natin at tungkulin natin bilang mga lingkod? Katulad po ng nabanggit sa verse 1, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko sa akin ang aking pagbati sa lahat ng hinirang ng Diyos. At tayo bilang mga hinirang ng Panginoon, ang maipaabot pa rin po natin sa mga hinuli o sa mga ating pong mga kapatiran po, ating mga kamanggagawa, ang hamon ng paglilingkod. At bilang mga naglilingkod sa Panginoon ay alam po natin na tayo po ay may mga pinagdaraanan, iba't ibang pinagdaraanan. Katulad ng nabanggit po sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tayo po bilang tao ay wala sino man sa atin na nilikha ng Panginoon na hindi, bago pa lumampas sa mundong ito, ay hindi makakaranas ng anumang pagsubok, anumang pag-iyak, anumang paghihirap o pagtitiis habang tayo po ay nasa ibabaw ng mundo. Sapagkat sinabi po yan ng Panginoon na sa mundong ito ay maraming pakikipagbaka, maraming pagsubok, maraming tiisin. Pero isang hamon ang sinasabi ng salita ng Panginoon,
Subalit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na. Kaya sa atin po yon, sa pagsasalita ng Panginoon, hindi lang yun sa kanyang mga kaharap. At alam po natin ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan hanggang sa mga huling panahon at hanggang sa mga panahong ito. Na kung ang Panginoon ay nagbigay hamon sa mga alagad niya at ipinaalaala niya na may mga tiisin at pagsubok na mararanasan ng isang tao, hanggang sa panahon po natin yon ay ipinapaalaala, mayroon nga po tayong mga pagdaraan ng mga pagsubok. Dapat, ano po ang paalaala ng salita ng Diyos? Dito po sa ating binasa, dalawang pagkakataon po na nabanggit ang dapat maging damdamin ng isang dumaranas sa matitindi at iba't ibang pagsubok, ang salitang magpakatatag. Kasi po, pag nga po tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, ay may mga pagkakataong pwede po itong maging daan upang tayo po ay papanghinain. Pero ang hamon ng salita ng Panginoon ay sa panahon na tayo po ay dumaranas ng pagsubok, manatiling nagagalak at magpakatatag. Mayroon pong dahilan ang Diyos bakit po tayo po ay pinapahintulutan at ipinagkakaloob sa atin ang iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi ang layunin ng Panginoon ay upang tayo po ay bumagsak. Hindi ang layunin ng Panginoon ay upang tayo ay matalo. Hindi ang layunin ng Panginoon ay upang tayo ay panghinain. Dapat ang layunin ng Panginoon sa kabila po ng mga pagsubok na ito ay manatili po tayong matatag sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, kasi po ang mga pagsubok na ito ay mayroong dalawang klase na pwede po nating maranasan ng isang taong dumaranas nito. Pero sa atin po mga kapatid, bilang mga pinili at hinirang ng Panginoon, ay kakaiba ang response po natin o ating pong sagot dun sa mga pagsubok. Ang sabi po dito, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa ating pong mga mananampalataya, hindi nagdudulot ng panghihina o pagkabagsak o pagtalikod sa atin sa panahon po ng dinaranas natin ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano po ba yung mga pagsubok na maaring danasin po ng isang tao o isang nilalang? Mapasa Kristiyano man po ito o mananampalataya o di mananampalataya. Alam po natin na kahit po tayo yung mga Kristiyano at puspusan ng ating mga pagdulog at panalangin sa Panginoon, hindi po tayo exempted po sa mga pagsubok na ito. Bagkus tayo po ay talagang pinararanas pa rin ng Panginoon. At gayon din po naman, ang mga di mananampalataya o hindi nagsisipaglingkod sa Panginoon, nakakaranas din po ng mga pagsubok. Pero may pagkakaiba po ang tugon o nagiging damdamin o response po ng tao. Sa mga di mananampalataya, ano po ang nagiging bunga at nagiging damdamin ng di mananampalataya sa panahon po ng kawalan o sa panahon po ng pagsubok? Una, kapag sila po ay dumaranas ng pagsubok, sila po ay nagkakaroon po ng damdamin ng kawalan po ng pag-asa. Halimbawa po, ang isang Kristiyano o isang di mananampalataya ay dumanas ng matinding sakit sa pisikal na pangangatawan. Ang isa po sa nararanasan po ng di mananampalataya ay ang kawalan ng pag-asa. Hopeless po sila. At humahanto nga po dahil sa kawalan ng pag-asa at hindi nila alam ang pamamaraan ng Panginoon. Humahantong pa sa unahan nila yung paraan ng Panginoon upang sila'y mawala sa mundo. Kung may sakit na malala at nabanggit ng isang doktor na wala ng pag-asa, maliban na lang sa Diyos at himala na lang ng Panginoon. Yung taong yun ay nakakaranas ng pagkalungkot. Nakakaranas po siya ng kawalan ng pag-asa. At yun po ang isang hindi magandang response ng di mananampalataya sa panahong may sakit, sa panahong wala ng solusyon po yung kanyang karamdaman sa mundong ito, ay hindi po niya nararamdaman na mayroon pang pag-asa. At alam natin, bilang mga Kristiyano, o bilang mananampalataya din po naman, tayo bilang mga Kristiyano, kapag po tayo may mga sakit,
Ano po ang ating mga nararamdaman? Tayo po ba ay puspos ng kawalan ng pag-asa? O sa kabila ng mayroon po tayong karamdaman ay nagpapatuloy sa paglilingkod at pagtalima sa kalooban ng Panginoon? Kailangan pong may pagkakaiba. Yung kaibahan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga may Diyos sa puso, bilang may Panginoon sa kanilang mga buhay. Kapag may sakit at karamdaman, hindi siya makakaramdam o hindi siya makadarama ng tinatawag na kawalan ng pag-asa. Bakit po? Sapagkat dumating man sa atin yung tinatawag na karamdaman at hahantong sa kamatayan, nananatili pa rin po sa atin yung pag-asa sapagkat alam natin na ang buhay na ito ay talagang may katapusan. Kung dumating man po tayo sa panahon, minsan nga po mga kapatid, mayroon po tayong kapatiran dito na dumating sa panahon na ang sakit niya ay hindi na dumadaan ang pagkain sa pamamagitan ng kanyang bibig, kundi sa kanyang ilong. At mahabang panahon, 7 taon po niyang dinanas at nakaratay siya sa higaan. Sa tuwing dinadalaw po natin bilang mga lingkod ng Panginoon, laging pinapaalaalang may dakilang plano pa rin at may pag-asa talaga sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo mga Kristiyano, pag may namatay at humantong po tayo sa pagkawala ng buhay, alam natin may panibagong buhay. At malibang tayo po ay mawala ng buhay sa lupang ito at dumantong sa kamatayan, doon pa lang po magsisimula yung tunay na buhay natin sa piling ng Panginoon. Kaya walang bahagi sa puso ng mga Kristiyano, sa puso ng mga lingkod ng Diyos, sa puso po ng mga hinirang ng Panginoon, ang kawalan ng pag-asa sapagkat matapos man ang buhay natin, mamatay po tayo sa pamamagitan ng sakit, ay alam po nating tayo'y may pag-asang, may panibagong buhay na ipagkakalob ang Panginoon. Kaya sa atin po mga Kristiyano, bilang hamon po sa atin, kung ang pagsubok na pinagkaloob o pinahintulutan ng Panginoon sa atin ay isang sakit na hindi po malulunasan na ng sino mang pinakamagaling na doktor sa ibabaw ng mundong ito. Hindi po ito magdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa sapagkat alam po natin ang Diyos nating pinaglilingkuran ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya maging response po natin at maging kakaiba po ang ating sagot sa mga pagsubok na yan. Lubos itong magdulot sa ating mga puso ng isang pagkakakitaan na sa kabila ng may sakit po tayo at talagang kung yan man po ay cancer na, kung ilang stage na po yan, mananatili yung tatag natin, pagpupuri sa Panginoon, pananalig sa salita ng Diyos, pagsamba, paglilingkod, hanggang sa hantungan na tayo po ay kunin na ang buhay ng Panginoon. Pero sa mga mananampalataya, kaya po nararanasan po yung tinatawag na depression, nararanasan po yung pagkabagsak ng lubusan ng kanyang katawang lupa, ay sapagkat hindi malabanan yung nakapagbibigay ng panghihina sa kanyang puso. Kaya tayo po, ito ay isang trabaho natin bilang lingkod ng Panginoon. Hindi lamang sa atin pong mga mahal sa buhay, hindi lamang sa ating mga kabarangay o kababayan, kundi sa mga nasa iba't ibang bansa, na sabihin at ipahayag na sa panahon po ng may matitindi at iba't ibang pagsubok ay manatiling matatag at huwag mawala po yung pag-asa natin. Ano pa po yung mga bagay na nawawala sa tao na di mananampalataya sa panahon na dumaranas ng matinding pagsubok? Yung kawalan ng kapayapaan. Pag nararanasan po ng isang tao, mananampalataya man o di mananampalataya, ang tinatawag po na pagsubok, may mga pagkakataon po ito na nagiging dahilan o pinagmumulan po ito ng kawalang kapayapaan sa puso. Halimbawa po, sa sitwasyon po ng bawat pamilya po natin, ano po ba ang response natin sa mga di mananampalataya kapag kaguluhan sa pamilya? Ang isang solusyon na ay magkawatak-watak na. Ang isang solusyon na ay magkagulo at maglaban sa isa't isa. Pero sa mga Kristiyano,
ang isang magandang pananaw ng isang Kristiyano at pinili ng Panginoon na kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, ay hindi ito maging daan upang mawala sa kanya ang kapayapaan. Kundi kailangan sa kabila ng mga pagsubok ng kaguluhan, mananatili ang kapayapaan sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Sapat ang salita ng Diyos upang magbigay aliw po sa atin. Kung may mga pagkakataon na ginugulo ng kaaway, mismo po ang buong sambahayan natin, ano ang pwede nating salita ng Diyos na panghawakan? Na makilala po natin si Satanas ay walang ibang layunin kundi manggulo, magwasak. Pero sa Panginoon, alam natin na ang kanyang kaloob ay isang buhay at ganap, buhay na kasiyasiya sa harapan ng Panginoon. Kaya kapag po dumaraan yung pagsubok ng kaguluhan sa pamilya, manatili pa rin po ang kapayapaan, manatili pa rin po ang pananalig, mag-udyok ito sa ating mga puso na sa kabila ng kaguluhan ay nananatili po ang kapayapaan. Una, sa puso ng bawat isa. Pangalawa po ay sa bawat isip po natin. Kasi po, kapag po yun ang nangyari sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, kapag nanatili sa atin ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, kasi po, tunay na sa mga Kristiyano at sa mga pinili lamang ng Panginoon, makakaranas o mararanasan ito ng mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay aliw po sa atin. Na sa kabila ng kaguluhan, alam natin na may tapos yan. At kahit kailan ay hindi natalo ng kasamaan ang mabuti. Kahit kailan ay hindi natalo ng kadiliman ang kaliwanagan. Kaya panatag ang ating isip at mananatili sa ating kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan ay naroon yung kapayapaang dulot at kaloob sa atin ng ating Panginoon. Yun po ang pagkakaiba natin sa mga di mananampalataya. Pag may kaguluhan, ang kapayapaan ay nawawala. Pero sa ating mga lingkod at mga hinirang ng Panginoon, sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa anumang sitwasyon na ating nararanasan, na pinapahintulutan din po naman ng Panginoon, manatili ang kapayapaan at alamin natin ang layunin, naisin ng Panginoon at kalooban ng Panginoon sa bawat pangyayari. At nawa po, mga kapatid, yung mga pagsubok na yan ay hindi mag-udyok sa atin o magtulak sa isang buhay na hindi kasiyasiya. Bagkus sa kabila po ng mga pinagdaraanan po natin, manatili pa rin po ang kapayapaan. Bakit po? Sapagkat yun po ang nais ng Panginoon, na sa panahong may mga pagsubok ay maranasan pa rin po nating payapa tayo sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo po ay sa kalagitnaan at sa panahon ng pagsubok ay nawawala po yung kagalakan natin. Pag po nayan yung sakit, kapag nayan yung kaguluhan, ano po ang bunga nito? Di po ba yung galak natin sa pagpupuri sa Diyos nababawasan? Sa halip na mapalago o mapanatili yung sigla natin sa paglilingkod. Minsan po ay nararanasan ng mga Kristiyano yung problemang nasa ating tahanan at mamaya po ay panahon ng ating pagsamba. Pagdating po sa bahay, sambahan o sa panahon nating pagpupuri sa Panginoon, may pagkakataon dahil nasa isip natin at nasa damdamin natin ang mga problema at dalahin natin sa ating mga buhay, mga pagsubok na ating nararanasan. Pagdating sa pagsamba sa Diyos, hindi tayo galak, hindi tayo masayang nakapagpupuri kasi naaapektuhan po ng mga problema at pagsubok na ating nararanasan. Sa mga di mananampalataya, mga kapatid, pag sa panahon ng may pagsubok, talaga pong yung galak, puro kaguluhan, puro lungkot ng buhay, puro kawalan ng pag-asa ang nararamdaman. Pero sa mga lingkod ng Diyos, sa mga hinirang ng Panginoon, may pagsubok man, mananatili ang galak. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Maipakita po natin, kaya po yung mga di mananampalataya, namamangha sila. Ano kayang mayroon dito sa mga taong ito? Sa kabila ng dinadaluhong at inuulan, bumubuhos ang mga problema at mga pagsubok sa kanyang buhay, sakit at karamdaman, kaguluhan, kawalan ng pag-asa, pero nananatiling nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon. Isang malaking halimbawa po natin dyan ay si Apostol Pablo.
nang hamunin niya ang iglesia sa aklat po ng Pilipos, ano po, ang iglesia sa lugar po ng Pilipos, sa panahong hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Hinahamon niya na magagalak kayo, inuulit ko, magalak kayo. Hindi dahil sa maganda po ang sitwasyon at kalagayan ni Apostol Pablo. At hindi lamang basta siya nakakulong. May matitindi siyang struggle, may banta ng kamatayan, may pagpapahirap sa kanya. May pinaparatang na hindi naman yun ang totoo. Pero hindi siya nanatiling gapi ng problema, hindi siya nanatiling hitsurang nakakulong, kundi ano po ang naging damdamin niya. Sa kabila ng mahirap ang sitwasyon, hinihikayat niya ang mga nasa malayo at sinusulatan niya, magalak kayong lagi. Kaya sa atin po bilang mga Kristiyano, tayo lamang po ang mga hinirang ng Panginoon at mga lingkod ng Diyos, mga anak ng ating Panginoon, ang tunay na makadarama ng sa kabila ng pagsubok ay nananatiling nagagalak. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, na-amaze po ang mga di mananampalataya na kahit po tayo may mga problema at pagsubok, nananatili po tayong masaya. Hindi dahil sa tayo po ay kukunwari, namumuhay na hindi totoo, kundi totoong may galak tayo sa ating mga puso, sapagkat isang malaking pag-asa at kagalakan sa atin na si Kristo na muling darating, na nagbayad ng ating mga kasalanan, na siyang nagbigay ng kapayapaan ay nasa ating mga puso. Sa kabila ng maraming pagsubok, mananatili po tayong nagagalak. Pwede po na kahit sa mga Kristiyano ay pwedeng mangyari na kapag dumarating yung pagsubok ay sa halip na siya po ay maakay sa paglapit sa Panginoon, may tendency po, kahit tayo mga Kristiyano, pag dumarating sa mga pagsubok ay may tendency po na ito po ay mag-akay sa atin palayo sa Diyos. Pero kapag ating pinanghawakan at lubusang pinaniwalaan ang salita ng Panginoon, na sa kabila ng pagsubok ay manatiling nagalak, mag-aakay po ito sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy. Hindi lamang magpapatuloy, mararamdaman natin po ang pagtatagumpay na mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa Diyos, mga kapatid, nawa po ang mga pagsubok ay hindi mag-akay palayo sa Diyos, palayo sa paglilingkod, palayo sa kapayapaan, palayo sa pag-asa, palayo sa kawalang kapayapaan, o palayo sa kapayapaan, bagkus mag-akay ito sa atin upang lubusang maramdaman natin na sa kabila ng may pagsubok, sa kabila ng may sakit, sa kabila ng may problema, ay mananatili tayong magagalak sa pagtalima at paglilingkod sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa Diyos, napakapalad po natin. Inabot tayo ng kanyang mga salita. Pinagpala po tayo mga anak ng Panginoon sapagkat tayo may tunay na pag-asa na mawagwakaspan po ang buhay natin sa mundong ito. Meron tayong panibagong tirahan, panibagong lugar na ang Diyos ang naghanda, hindi ang tao, ang Diyos ang naghanda. Magwakas man ang mundong ito, hindi tayo natatakot na tapusin. Sa mga di mananampalataya, pag sinabing matatapos ng mundong ito, magwawakas na, lubos na pagkatakot, kawalang pag-asa, pagkalungkot, ang nararamdaman po ng mundo. Pero sa mga Kristiyano, kagalakan sa Kanya ang malapit na pagdating ng Panginoon. Kagalakan po sa atin ang malapit na pagkaalis natin sa mundong ito, sapagkat makakasama na natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Do'y wala ng kaguluhan, do'y wala ng sakit, doon po'y wala ng anumang problema, wala ng pagsubok. Wala na po doon. Sa pamamagitan po ng mga pagsubok na ito, hindi makapagpalayo, bagkos ay makapagpatatag sa ating mga pananampalataya. Para sa panghuli, sa verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito pong pagsubok na ito, hindi po para magkaroon po tayo ng pagkukulang sa pananampalataya, kundi upang maging kapunuan, maging kahustuhan, at walang anumang pagkukulang tayo. Hindi po tayo yung papanghinain, kundi tayo po ay mananatiling matatag, mananatili sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay nakatuon
lamang tanging sa Panginoong Hesus. Sapagkat kung tayo po ay nakatuon ang pananampalataya sa mga bagay na mawawala, sa mga bagay na nauubos, sa mga bagay po na maaalis po sa atin, ay talagang mawawalan po tayo ng pag-asa. Pero yung ating pinagtutuunan ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan ay walang hanggang Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon, magpatuloy po tayo hanggang sa hangganan ng pagkatawag po sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, pinili tayo ng Panginoon at walang pagsubok na hindi po natin makakayanan sapagkat ang Diyos po ang ating kasama. Pagpalain po tayo, mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan sa isa't isa na makatagal tayo hanggang sa hantungan ng ating mga paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mabuti at tapat, salamat po sa inyong mga salita. Kung bakit po kami nananatiling nagagalak sa kabila ng mga pagsubok, ay sapagkat kayo po ang kasama namin at nagpapatibay ng aming pananampalataya. Sa mga pagsubok na ito, Panginoon, ay hindi po mag-akay sa amin sa paglayo sa inyo, bagkus ay sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pagsubok ay lubos po kaming lumapit at magsumiksik ay sa inyo at asahan ang inyong magagawa sa lahat ng pagkakataon. Bless po ninyo ang bawat isa na kasama po namin sa pag-aaral ng inyong salita. Pagpalain po ninyo ang lahat ng inyong mga pinili at mga hinirang. Makatagal po kami hanggang sa muli po ninyong pagbabalik sa hantungan ng pagkatawag po na ninyo sa bawat isa sa amin. Purihin kayo aming Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Diyos. Dito po nagtatapos ang ating devotion. God bless po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon.